Nagbigay ako ng mga pointers to review or advanced study guide para sa mga gusto mag-take ng IT kung ano yung mga possible topics. And marami nag-message sa akin, paano naman daw yung mga taga-CS, di ba? Kung ang plano mo is kumuha ng BSCS. And I think guys, dito ako makakasagot sa inyo na makaka-relate talaga ako kasi yung course ko way back nung nag-college ako is computer science. Pakita ko sa inyo yung ginawa kong notes guys, kung ano yung mga possible na topic na pwede natin pag-aralan. Disclaimer lang mga tol, no? Ito ay advanced study guide lang to. Hindi to pwedeng maging basihan ninyo, no? Dapat pa rin tayong maging reliant kung ano yung mga official materials or kung meron pa bang book na binibigay. Pero I think more on internet na yung magiging sources natin ng information ngayon. But still, dun pa rin tayo sa mga official sources natin. So, itong bibigay ko sa inyo, this is just a notes or guide, guys, kung ano yung mga possible topics and ano yung mga pinag-aralan ko when I was at computer science. And as you can see mga tol, syempre ginawan ko ng notes yan. So, inipon namin dyan yung mga topics na pinag-aralan namin way back. And of course, nag-search din kami sa internet, dinagdagan na rin namin yan kung ano pa yung mga possible topics na pwede nating madaanan. Sa mga interested nga pala makakuha ng copy nitong PDF guide na to guys, lalagay ko na lang yung link sa description o kaya din sa comment sa baba. Now, simulan na natin, no? Tignan na natin kung anong laman na ito. Synopsis lang to guys, no? So, ano lang to, parang summary lang. So, kayo na rin bahala mag-advance study sa sarili ninyo. Para pag start ng klase, hindi kayo maghahabol. Maganda pa rin na advance ka na. Baga pagpasok mo, medyo alam mo na yung mga topic. Simulan na natin. Una, syempre, definitions, di ba? What is computer science? So, pagbaba natin, meron kasi itong table of contents. Gagawin ko pa to ng table of contents. Rekta na tayo agad sa page 1. By the time na binibideo ko to mga tol, kalahati pa lang yung nagagawa namin. Pero kapag ka-upload nito guys, I'm pretty sure na kompleto na to. Hindi ko ipapa-upload yung video nang hindi to kompleto. So number 2 guys is computer systems. So merong mga topic guys na talagang kamukha ng IT pero hindi sila magkapare. Siyempre, as computer science, kailangan alam din natin yung hardware, software, data, at saka yung users. So naglagay din tayo dyan ng mga why it matters and how it works. Paano siya gumagamit. And ito guys, the fetch and decode execute cycles. Nagbabad kami dito way back then. And lumabas din to sa exam namin. And types of memory guys, yung register, cache, RAM, at saka ROM. So, yung iba sa inyo, familiar na dyan, yung different kinds of hard disk. Yan. So, again, yung mga computer parts and number system. So, kagaya rin ng IT guys, kasi maraming mga IT student nagtatanong sa akin about binary. Which is, dun ko nakita na, parehas tayo kasi nung computer science namin guys. Nag-aaral din kami ng binary, hexadecimal, decimal, octal. So, yan. Yung number system, pag-aaralan din natin yan sa computer science. So, may mga computation din yan mga tol. Kailangan nyo rin alamin yung formulas. Ayan. So, makita ninyo dito, yan, decimal, binary, octal, hexadecimal. So, yan yung tinatawag natin ng mga base 2, base 8, yan, base 16, something like that. And itong ASCII, hindi ko na masyado maalala yung pronunciation nito, guys. Tsaka Unicode, ayan. So, yung mga characters kasi natin, ito yung equivalent nila. Kung 65 yung digit, meron siyang katumbas sa binary. So, ito yung katumbas niyang code. Itong 010001, ito guys, lengguwahe ng computer. Ito namang 65, I think ito yung sa atin. Yung letters, meron siyang katumbas na binary code. Pinag-aralan namin yun. Software and OS, definitely. And pagdating sa baba, system and application. Itong CLI versus GUI, hindi namin ito masyadong pinag-aralan nung first year. Pero may mga topic kasi dito guys na talagang kailangan mo talagang aralin kung computer science ka, kagaya ng number system, di ba? Yung mga OS. And pagdating natin dito sa baba, introduction to programming. Meron kami yan na introduction to programming, tapos meron din kaming yung yung computing. Kalimutan ko na yung pangalan hindi ko na masyadong ma-recall. So, programming languages, definitely. Ito, C language. Pinag-aralan namin yung una namin pinag-aralan C language. As ang gamit namin is Turbo C++ or Turbo C yung tawag namin. Yung mga Gotok C Art. Pinag-aralan namin yan, guys. Gamit yung iba't ibang programming languages. Actually, tatlo yung pinag-aralan namin na programming languages ng first year. Yung C, C++, and Python. Second year, guys, definitely, dyan na pagdadaanan yung Java. Pero merong ibang mga first year kasi na first year pa lang may Java na sila. Pero maganda pa rin na aware ka na possible meron to. Or mas maganda, tanongin mo na or kung meron kayong syllabus ba tawag doon para makita mo na kung ano yung tatakal ninyo so that you can advance study. Kung advance study, pwede mong gamitin tong notes na to. And as you can see naman, may mga definition siya. And maglalagay din ako dito ng mga code example. So, makikita niyo dito sa baba, ayan, yung Hello World. Ayan, sobrang famous sa atin yan. So, may mga example tayo ng Hello World program dito sa iba't ibang programming languages like C language, Python,
Java, Plus, and yung ating mga key terms. Ayan, yung mga compiler. Ano ba yung compiler? Ano yung interpreter? Ano yung IDE? Ano yung pagkakaiba-iba nila? So yan, aalamin din natin yan, no? Pinag-aralan din namin yan no first year. And of course, guys, algorithm. So yung algorithms dito, hindi pa naman siya sobrang mahirap, no? Medyo beginner-friendly pa naman siya, kagaya nga ng nakalagay dito, guys. Dito, matatakal na yung algorithms, yung paggawa nitong pseudocode, at saka nung flowchart. So meron na akong video niyan, mga tol, kung paano yan ginagawa. So mula sa code, paggawa ng algorithm, pseudocode, and flowchart, diba, hanggang dun sa paggawa ng code, dun mismo. Kasi itong flowchart, guys, tsaka pseudocode, para siyang plano, instructions. So itong instructions na to, gagawin natin siya using code, diba? Kumbaga, ang implementation yan sa coding. So meron na akong tutorial niyan, mga tol. And syempre, paano siya gumagana, how it works. Ayan. And makita niyo dito, mga tol, meron akong example ng pseudocode. Ayan. Meron din tayong example ng flowchart. And syempre, meron din tayong mga definitions yan. Ano ba yung algorithm? A finite set of clear steps or instruction that solves a problem and always produce a result. As pseudocodes, ano naman? Gumagamit tayo dyan ng plain language. So, kung yung algorithm, technical instructions, guys, yung pseudocode naman, medyo understandable siya kasi plain language ginagamit natin. Pag flowchart naman, mas madali siyang maintindihan kasi diagram, no? Naka-drawing, parang plano. So, sa mga hindi nakakaalam kung ano to, guys, kapag gumagawa kasi tayo ng isang system or ng, sabihin natin, ng app, yung system niya, guys, merong design yon. So, kadalasan ginagamit natin dyan, flowchart, yan, o kaya algorithm, at saka yung pseudocode. So, para ka lang din nagtatayo ng building, no? Meron siyang plano. Hindi kasi pwede na parang kagaya ng mga nagba-vibe code na from scratch tapos nasa imagination mo lang yung step by step. So, kailangan talaga dyan may plano. And syempre, speaking about programming languages, pag-aaralan natin to, guys. Itong mga variables and operators. As you can see dito, meron tayong mga variables example. Ayan. And meron din tayong mga data types. Okay, primitive, non-primitive, may mga ganyan tayo, guys, na. So, strings, ayan, nakikita ninyo, arithmetic operators. At yung first year ako sa mga paborito ko, guys, yung arithmetic operators kasi ang dami kong nagagawa. Basta naintindihan na natin yung mga control structure. So, madali lang naman siya. Ngayon, akala ninyo sobrang hirap kasi syempre wala pa kayong idea. Pero pagdating ninyo doon, matutuwa kayo. Makikita ninyo na hindi naman siya talaga ganun kahirap kung interesado ka sa pinag-aaralan mo. And kapag ka natuto ka ng mga basics sa programming, matutuwa ka kasi ang dami papasok sa isip mo. Gusto kong gumawa ng games, gusto kong gumawa ng calculator, gusto kong gumawa ng ganito, ganyan. Nung first year ako, gumagawa ako ng mga simple games using Python. So yung mga basic lang, nag-i-import ako ng color, mga ganun. Logical operators, and ito na yung sinasabi ko, control structure. So kasama dyan yung mga conditional statements like itong if, else if, yan, if else, elif. Sa Python may elif, mga tol. So iba-iba kasi yan, no? Though isa lang yung principles, pero maaaring iba-iba yung paraan ng pagko-code kasi depende sa programming language. But the principle remains the same, guys. May switch case tayo. So, kunyari, switch case, maaaring nag-exist siya sa isang programming language. Sa ibang programming language, hindi naman siya nag-exist. Pero meron siyang parang katumbas. So, maganda na mapag-aralan din natin to. And definitely, guys, pag-aaralan natin to, no? So, pagbaba natin dyan, yung loops and iterations naman, ayan, yung mga while loop, do while, for loop, ayan, pag-aaralan din natin yan. So, itong mga to, meron naman ako mga tutorials, okay? Pero, ang kaibahan kasi, pag meron kang notes, pwede mong basahin anytime, eh. Hindi kagaya kasi pagka video, kailangan mong hanapin, magba-backward, forward ka pa. So, maganda talaga na meron kang notes na binabasa. And makita niyo dito na meron tayong mga examples sa iba't ibang programming language. So, meron tayong Python, C at saka Java. So, bakit magkasama yung C at saka Java, guys? Now, hindi naman sila magkapareho sa totoo lang. And yan, while loop, do while, pag-aaralan din natin yan. Nested loops, guys, ito, medyo hihirap na dito, no? Kasi kailangan mo na ng brain power. Meron pa rin ako mga tutorial videos for that, pero maganda talaga na meron kang notes para hindi ka nalilito. Speaking about loops, yung break and continue, ayan, so ang dami nating pag-aaralan. Actually, coding and programming nito, mga tol. And arrays and strings. So yung array and strings, there are some first year college guys nagtatanong sa akin about that. Hindi ko alam sa iba kung pinag-aaralan nila yan. But definitely, if you are a computer science, hindi mo yan may iwasan. Might be not today, pero someday you will study that. Kailangan alam mo talaga yan. Kasi part yan ng coding and programming. And 2D arrays, yan, meron na rin ako tutorials yan. Yung iterating through arrays, meron na rin tayo yan, mga tol. So, hindi ko na siguro tatapusin lahat ng topic, guys, kasi sobrang haba nito, no? Pagka-publish nitong video nito, kompleto na to, mga tol. Sa mga gusto magkaroon ng copy nitong guide na to, guys, lalagay ko na lang yung link sa baba, sa description, o kaya sa comment. So, ayun lang, guys. Sana makatulong sa inyo to. Ayun lang. See you on our next tutorials.